Magandang buhay mga karameya, halina't samahan niyo po akong simulan ng aking panibagong kwento na magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Lumaki man ang isang dalaga na walang ina, ang tanging nakasama lang nito ay ang kanyang ama na mulat sa pool, naging sakit niya ng sa kanyang ulo. Isang araw, dinala siya ng kanyang ama sa isang club na high class, pagmamayari na isang baklang nagngangalang Mama Weng. Ngunit tumanggi ito dahil sa kulang pa sa edad. Ngunit dahil sa gandahang taglay nito at ganda ng katawan, tinanggap siya ng may-ari. Pagsapit niya ni ika-18 taon, naging tampulan siya ng mga lalaking hayok sa laman. Kapag ito ay sumasayaw, kahit na isang suot, makikita pa rin ang ganda ng katawan nito, lalo na ang kanyang hinaharap. Paano kung isang araw, kunin siya ng isang pinakamayamang tao sa mundo, tall and handsome na hinahangaan na maraming kababaihan at kinikilalang playboy at gawin bilang alalay nito? Tatanggapin kaya niya? Chapter 1. Nakaharap ako ngayon sa isang malaking salamin habang nag-aayos ng aking sarili. Ang nais sana ni Mama Weng ay ang mga kasama kong mag-ayos sa akin, pero tumanggi ako. Dahil ang rason ko, matatakpan lang din naman ng maskarang kalahati ng aking mukha. Dahil yon ang pakiusap ko kay Mama Weng bago ko sinalang sa pagsasayaw. Ako kasi, kahit di ako mag-ayos, nabiyayaan ako ng magandang mukha. Kahit mag-lipstick, sadyang mapulang labi ko, kaya hindi ko na kailangan pang gumamit ng mga ganong bagay. Aba, ikaw nang susunod, wika sa akin ni Mama Weng. Ang baklang bumili sa akin sa tatay kong lasinggero sa kanto para lang may pambili ng alak o sabihin ng pinagpalit ako sa alak kay Mama Weng. May ganun palang ama, no? Siyempre meron yung tatay ko. Napabuntong hininga ko, tsaka tumango kay Mama Weng na ngayon ay papalapit sa akin. Hava, okay ka lang? Bakit ang tablay mo yata ngayon? Tanong sa akin ni Mama Weng. Tsaka inayos ang nalaglag na buhok sa aking mukha. Hindi ko po maintindihan ang sarili ko, Mama Weng. Parang kinakabahan ako na ewan. Di naman ako dating ganito. Pero ngayon kasi iba, wika ko. Gusto mo ba? Huwag ka munang sumala ngayon. Iba na lang gagawa ng trabaho mo. Tanong sa akin ni Mama Weng. Napaisip ako sa sinabi ni Mama Weng. Parang gusto kong magpahinga muna dahil sobra talaga ako kinakabahan. Tumango na lang ako dito bilang pagsang-ayon, tsaka ako iniwan. Ngayon naman, bumalik ako sa aming silid ng mga kasama ko. Maayos naman ang trato sa akin ni Mama Weng at sa mga kasama kong nauna sa akin dito sa club. Maayos din ang pamamalakad niya dahil high class nga ito. Dahil sa una pa lang may pinatupad na rule si Mama Weng para walang maagrabyado sa amin. Di niya kami pinipilit kung di namin kayang gagawin namin. Tulad sa mga customer na gustong mag-take out sa amin dahil may VIP room naman sa mga papayag. Sa nais ng mga customers namin, kahit ganon maayos ang takbo ng club. Mas malaki ang kikitain nila kapag pinagbigyan ng nais ng mga customer namin, lalo na kapag pumayag sumama sa aming customer, pero kahit ganun, kontento na ako sa mga tip na binibigay nila sa akin kapag nagsaserve ako at sa sahod na binibigay sa akin ni Mama Weng kada buwan. Kahit dito ako sa club nagtatrabaho halos 4 na taon, malinis pa rin naman ako, kahit papano nakakaipon para sa paghahanap ko sa nanay ko sa probinsya. Dahil ayaw kong habang buhay ako magtatrabaho sa isang club. Kahit sabihin pang mabait si Mama Weng, may plano pa ako sa buhay. Gusto kong magkaroon ng maayos at buong pamilya. Napabuntong hininga ko dahil naalala ko na naman ang ginawang pagpalit sa akin ni tatay ng dahil sa alak. Naging lasinggero lang daw si tatay mula nung naglayas ang aking ina sa poder nito at umuwi sa kanilang probinsya sa Cagayan. Di ko alam ang totoong nangyari dahil bata pa ako noon. Tayong nakapagsabi lang sa akin ay ang aming kapitbahay na naging kaibigan ng aking ina, pero hanggang doon pa lang ang alam ko dahil laging wala to sa kanila. Nung araw na ipalit ako ni tatay, 17 pa lang ako. Hindi sana ako tatanggapin ni Mama Weng pero talagang mapilit ang aking ama. Di ko nga alam kung totoong ama ko ba yun o baka ampun lang ako. Mabuti na lang mabait si Mama Weng. Ginawa akong taga-serve ni Mama Weng dahil bata pa daw ako. Hintayin kong mag-18 ako na lubos kong pinagpasalamat sa kanya. Sinabihan din ako na mama na lang daw ang tawag ko sa kanya dahil ganun ang tawag sa kanya ng mga kasama ko. Naging malapit kami sa isa't isa ni Mama Weng dahil sa kabaitan nito. Hanggang napatigil ako sa malalim kong pag-iisip nang biglang pumasok ang isa kong kasamahan. Have, pinapasabi pala ni Mama Weng, pumunta ka raw sa VIP room 38. May isang customer doon, dala mo raw ng alak. Wika nito, kaya tumango na lamang ako.
Inayos ko muna ang aking damit, saka inabot ang maskara kong laging suot kapag humaharap ako sa aming customer. Kukuha muna ako ng alak sa customer namin sa VIP pangmayaman. Siguro mayaman ang customer namin yun. Pwede namang sa baba na lang, mas gusto pa sa VIP room. Napailing ako sa isiping yun. Oh, Havana, baby. Hindi ka na ngayon sumayaw ah. Hinihintay pa naman kitang sumayaw. Sa entablado para panoorin. Biro sa akin ni Kuya Nolan, nakatrabaho ko dito sa club. Napapansin ko din na may gusto sa akin dati ang binata, ngunit inunahan ko na't sinabing hanggang kapatid lang ang pagtingin ko sa kanya. Hindi niya matanggap nung una, pero kalaunan pumayag ito dahil may nakita na siyang iba na nagpatibok ng kanyang puso. Di ko kasi maintindihan yung sarili ko kanina kaya hindi muna ako sinalang. Wika ko. Ah, ganun ba? Eh, anong ginagawa mo dito ngayon? Dapat nandun ka't nagpapahinga muna. Aniya. Ah, kukuha ako ng alak para sa customer sa VIP. May plano yatang magpakalasing kaya 2 bote ng whiskey ang order. Ani ko. Siguro nga. Sandali, kukunin ko. Baka mainip yun at baka tayong mapagalitan ni Mama Weng. Wika niya at nagtawanan kami ni Kuya Nolan. Saka ito iniwan. Habang papalapit ako sa pintuan ng VIP room kung saan ang customer namin nadadala ng alak, ito na naman ang kaba ko kanina. Bigla na namang kinakabahan. Pero bakit naman idadalhan ko lang ng alak ang taong nasa loob ng VIP room na to? Kinalma ko ang sarili bago kumatok ng 3 beses, saka pinihit ang seradura. Pagbukas ng pintuan, bubungad sa akin ng napakatahimik na silid na akala mo hindi club. Good evening po, sir. Ito na po ang alak. Wika ko sa taong narito dahil nagsimula na naman akong kabahan. Ba't kasi ganito ang dibdib ko ngayon? May sakit na kaya ako sa puso? Pero ngayon lang naman to nangyari. Iwinaglit ko muna ang isiping iyon. Go ahead and bring it here, sagot nito. Kaya lumapit ako dito at saka pinatong sa table ang alak na dala ko. Ah, sir, may kailangan pa ba kayo or something else po para magawa ko na? Tanong ko dahil ang lagkit ng tingin sa akin. Napansin kong tinitingnan niya ako mula ulo hanggang paa, kaya sobra akong namumula sa tingin nito. Kahit hindi ko maaninag ang kanyang mukha, dahil tanging ilaw lang liwanag na nagmumula sa flat screen kung saan niya napapanood ang mga kasama ko na sumasayaw sa entablado. Alam ko nakatitig to sa akin. Parang pinag-aaralan niya ang aking bawat kilos. Yes, there's more. Tipid nitong sagot. Ano po yun, sir? Tanong ko ulit dito. You can join me here to have a drink with me. Please take off the mask too. Di ko alam kung pakiusap yun o utos. Pero agad akong tumanggi dahil hindi ako nagpapatable ng basta kung walang permission kay Mama Weng. I'm sorry, sir, pero bawal akong itable ng walang pahintulot sa boss namin, ani ko. Hindi to nagsalitang muli. Kaya tinanong ko tong muli pero tumingin lang to sa akin. Kaya nagpaalam ako at umalis na. Pero bago pa mabuksan ang pintuan, muli tong nagsalita. You wanna get out of this club? I want to help you. Anito na nagpahinto sa aking paglabas. Sorry sir, pero hindi nyo na kailangan tulungan ako at higit po sa lahat, hindi ako humingi ng tulong sa inyo. Kung wala na po kayong sasabihin, aalis na po ako. Marami po akong gagawin. Ani ko saka to iniwan. Di ko pa rin hinintay na sumagot. Baka umababa ang usapan namin. Hindi ko alam ba't nasabi ko sa akin kung kailangan ko ba ng tulong para makaalis sa club na to. Hindi kailangan dahil may plano na ako at kailangan kong pag-ipunan yon. Lumipas ang mga oras. Konti na lang ang tao sa loob ng bar na maisipan kong kausapin si Mama Weng para sa plano kong gagawin at sana pumayag ito. Mama Weng? Tawag ko dito kaya napalingon to sa kanyang likod dahil nakatalikod to habang nakaupo sa counter. Yes, Hava. May kailangan ka ba? Gusto lang sana kitang makausap. Go ahead. Ano yon? Kasi po, Mama Weng, may pangarap ako sa buhay eh. Gusto ko magkapamilya. Wika ko habang kinakabahan. Kung papayag nga ba ito? Tinitigan lang niya ako at di nagsalita. Parang sinisigurado niya kung totoo nga bang aking sinabi. Anong ibig mong sabihan, Hava? Kasi po, nais ko po sanang hanapin ang aking ina at mga kapamilya. Walang aalis dito, Havana. Dahil dito ka natatanda. At saka ako, iniwan na lang kung galit ito sa akin na sambit. Paano na ito? Saan ako pupulutan kapag tumanda na ako? Napabuntong hininga ko. Paano ko aalis kung ayaw kong payagan ni Mama Weng? Halos walang tao na nang lumabas ako dahil halos umaga na. Kailangan ko ng matulog at may lakad pa ako bukas. Aalamin ko kung saan ang lugar ng aking ina sa Cagayan.
Nagpalit lang ako ng pantulog, saka ako humiga sa aking kama. Dahil sa sobrang antok, di ko na malayan nakatulog na pala ako. Nagising ako sa ingay ng mga kasama ko sa silid. Bali 4 kami dito at double deck ang gamit. Puro babae kami lahat dalang mga kasamahang lalaki umuwi sa kanilang pamilya. Nang tignan ko ang orasan sa cellphone, 11:11 pa lang ng umaga, 5 hours pa lang ang aking tulog. Nakinig ako sa kanilang pinag-uusapan dahil may pagkamarites din ako minsan. Alam mo girl, ang gwapo at ang yaman na nag-table sa akin kagabi. Kalain mo ba naman isa pala yung engineer? Ang laki din ng bigay niyang tip sa akin. Kalain mo yung gusto pa akong i-take out kaso nga lang, meron akong monthly period. Malas niya hindi nakascore. Sabay tawa kaya nakitawa na lang ako. Ako din naman na, gwapo rin yung nag-table sa akin kagabi. Kaso nga lang makunat. Sabay ismed na akala mo natalo sa tong eats. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Kala ko ba gwapo yung nag-table sa'yo? Tanong ni Michelle kay Nikki kaya nakinig din ako. Kung bakit nga ba, alam mo yun? Gwapo nga kaso nga lang, makunat yun bang walang datong? I mean kuripot. Anito kaya pareho kaming natawa ni Michelle sa nangyari kay Nikki habang nakasimangot to. Eh ikaw Hava? Sabay na sa akin ang 2 babae sa aking higaan. Anong nangyari sa'yo kagabi at hindi ka sumayaw, Aber? Tanong ni Michelle. May ngiti sa labi habang si Nikki naghihintay din ang sagot ko. Ewan ko ba? Di ko maintindihan ang sarili ko kagabi. Para kung may sakit sa puso sa bilis ng tibok nito. Teka nga lang Hava, ikaw ba? Merong boyfriend na manliligaw kaya ganyan ang tibok ng puso mo? Tanong ni Michelle. Wala agad kong sagot. Eh bakit nga ba? Si Nikki. Huwag yun nga lang tanungin. Sige, magkwento lang kayo't makikinig ako. Sabay tawa ko, ngunit iniwan ako ng 2 babaeng yon, kaya napaismid ako. Nang naalala kong may pupuntahan nga pala ako ngayon. Kaya dali-dali akong bumangon at diretso sa banyo para maligo. Mabilis lang ang pagligo ko. Sa labas na rin ako kakain ng tanghalian. Nagsuot lang ako ng hanging blouse at jogger pants at sapatos. Kahit dito ako sa club nagtatrabaho, maayos ang suot ko. Di tulad ng ibang babae na halos subad na. Oo, nagsusuot ako ng sexing damit pero maayos at di masyadong kitang aking katawan. Agad kong tinapos ang pag-ayos ng sarili. Di ko na kailangan magpaalam kay Mama Weng dahil sanay itong lumalabas kami. Kumuha lang ako ng konting pera pamasahe at pambili ng tanghalian ko. Mabilis kong pinara ang taxi na paparating, kaya agad din akong sumakay at mabilis na makarating sa aking pupuntahan. Sinabi ko sa driver ang address ng pupuntahan ko. Nagbayad ako kay Manong ng pamasahe at mabilis akong bumaba. Papasok pa lang ako sa skinita nang mamataan ko si tatay habang kasama nito ang mga barkada niyang lasenggo na nagiinuman sa tabi ng daan sa gantong oras. Iiwas sana ako ng daan na makilala ko ng tatay ko, tsaka tumabilis na lumapit sa akin. Oh, andito pala maganda kong anak. Siguro bibigyan ako ng pera. Anito sabay akbay sa akin na akala mo'y may pinagayabang sa kanino man. Ayos yan pare, sigaw sa kanya ng barkada nito. Ano Hava, may pera ka ba dyan? Alam mo, walang trabaho si tatay, kaya bigyan mo na ako ng pambiling alak para di naman nakakaya sa mga pare ko. At kumaway pa sa mga kaibigan niya. Pasensya ka na tay, wala po akong dalang pera ngayon, baka po susunod na lang. Ani ko, inis na. Ganto naman lang siya lagi kapag pupunta ako dito. Anong sabi mo, Havana? Wala kang pera? Kaya nga kita pinasok sa high class club na yan para magtrabaho at may maibigay sa akin. Gusto mo yata makatikim sa akin Havana. Habang hawak ito ang kanang braso ko na mahigpit, halos maiyak na ako sa sakit. Totoo naman po kasi tayo na wala akong dalang pera. Saktong pamasahe lang pabalik ang meron ako. Wika ako dahil takot akong muli akong sakta ni tatay. Kapag sumasagot ako, sinasampal ako kahit sarap ng mga kaibigan niya dahil lang wala akong may bigay na pera dito dahil iniipon ko. At bakit wala ha? Alam ko malaki ang kinikita sa isang gabi lang Havana. Huwag mo akong lukuhin dahil papunta ka pa lang pabalik na ako. Sigaw niya kaya't lubos akong natakot. Ano na lang tay, punta kay mamayang gabi sa club, doon kita bigyan ng pera. Ani ko kaya lumuwag ang hawak niya sa braso ko. Agad kong hinaplos yon dahil alam kong magkakabasa ito. Sige Havana, basta dagdagan mo naman. Kulang na kulang wika ng aking ama. Saka ko iniwang nakatayo. Gusto kong umiyak, sumata ng aking ama, ngunit wala akong lakas para gawin yon. Isa akong mahinang babae pagdating sa pamilya ko.
Nagpahid ako ng luha mula sa aking mata sa ginawa ng aking ama. Nagpatuloy ako sa paglalakad na madaanan ko ang dating bahay kung saan ako nakatira habang kasama ko ang aking ama. Muli ako naglakad dahil gusto kong makausap ang kaibigan ng aking ina. Sa wakas, nakarating ako sa tapat ng bahay nila Aling Magda. Saka ako kumatok sa kanilang pintuan. Hello po, meron po ba si Aling Magda? Tanong ko sa dalagitang nagbukas ng pintuan. Si inay po. Nasa kusina nagluluto. Ano pong kailangan nila? May tatanong lang sana ako, ani ko. Sige po, pasok kayo. Tawagin ko lang po si inay. Wika nito at umalis. Oh, Havana, kamusta ka na? Matagal nang di ka napasyal dito Wika ni Aling Magda sa akin. Ayos naman po ako, Aling Magda. Anong pakay mo't napadalaw ka? Mabuti tadatnan mo ko kasi mamaya alis ako Tatanong ko lang po sana anong saktong address ni inay sa probinsya? Ang alam ko sa Cagayan. Pero teka, may bibigay akong picture nito. Kasama ka niya nung bata ka pa lang Alam ko nandun yung address niya Sandali, kukunin ko. Iniabot sa akin ni Aling Magdang isang maliit na picture namin ni inay. Halos maluha ako dahil ngayon ko lang nakitang itsura ng aking ina. 5 taon pa lang ako nung iwan ko ng iyong ina sa iyong mga ama. Ano po bang nangyari, Aling Magda? Bakit ako iniwan ni inay? Tanong ko dito habang tumutulo ang luha. Kinuwentos lahat sa akin ni Aling Magda. Bakit ako iniwan ni inay sa aking ama? Dahil pala ayaw sa akin na magulang ni inay at mahirap lang aking ama. Nakarating ako sa club. Hindi ko na malayang lumilipad ang isip ko. Nalimutan ko rin kumain ng tanghalian dahil sa nalaman ko. Umiindayog ang balakang ko habang sumasabay sa malamyo sa tugtugin. Di ko alintana ang mata ng mga taong nanonood na akala mo isang pagkain akong nakahain sa malaking mesa habang sumasayaw sa gitna ng entablado. Marami nagsisipol at gusto kong i-table pero di ako pumayag kahit magbayad sila ng malaki. Minsan pinagbibigyan ko sila pero napipili lang ang pwedeng mag-table sa akin. Matapos ang tugtog, agad akong umalis sa gitna ng dance floor nang tawagin ang susunod na sasayaw. Ngunit may mga nais pang sumayaw daw ako pero di pumayag si Mama Weng. Agad ako nagbihis at bumalik sa loob ng club para puntahan ang aking ama na ngayon nagwawala daw sa labas. Wika ni Nikki na siyang nagpalit sa akin. Nagsuot lang ako ng mini dress na hanggang binte pero di ko pa rin tinanggal ang maskara ko.